Magandang araw sa lahat. Naimbag kumati aldaw. Mayad nga adlaw sa tanan, mapipiya aga gawi, maayong adlaw sa tanan. Naginamhinam ka ba sa bagong kahibalo nga atong madiskubrihan bahin sa pagtuon sa environmental science? Atong hibaluan uban ang atong madasigon nga resource speaker karong hapunan. Ang pandayan webinar gihatod kaninyo sa Philippine Association of Environmental Science Students. Usa ka kadungganan ang pagserbisyo isip inyong host karong hapon. Ako, si Raymond Argemena, gikan sa Mindanao State University Main Campus, Marawi City. Ang presidente sa MSU Environmental Science Society ug ang kasamtangang Vice President for Education and Research. Sa mga gusto og e-certificate, pwede ninyong makuha pagkahuman sa atong webinar. I-fill in lang ang evaluation form na ibutang sa comment section sa atong FB page live webinar. Pahinumdum ng evaluation form abli lamang karon hangtod ugma alas 8 sa gabi. Kung gusto ninyo nga mo-appeal ka namo o mahimong bahin sa Philippine Association of Environmental Science Students, giabi-abi ka namin. Unsa ang PAES? Kami ang nasyonal nga asosasyon sa mga organisasyon gikan sa undergraduate o graduate nga mga level sa programa sa degree nga nahiuyon may kalabutan o katumbas sa environmental sciences ug environmental management. Among gidawat usab ang mga organisasyon gikan sa environmental engineering, environmental planning, environmental biology ug uban pa. Kung gusto ka nga mahimong miyembro sa among organisasyon o adunay mga pangutana, mahimo kang magpadala og usa ka email sa membership.paes@gmail.com. Ipasigarbo usab sa PAES ang mga miyembro ni ini nga lokal nga organisasyon. Atong makita kung unsa kalayo ang naabot sa atong organisasyon sa tibuok Pilipinas. Makita din ang mga miyembrong organisasyon sa PAES gikan sa nagkadaiyang universidad, gikan sa Ilocos Sur, hangtod sa Buanga del Sur. Sa atong outline, aduna kami gamay nga baseline gamit ang menti.com pangbukas ng mga pulong o pagpaila sa atong resource speaker karong hapuna. Presentasyon o Q&A o pipila ka mga anunsyo. Sa among baseline, mahimo inyong ablihan ang inyong mga browser. Pangitaan lang ang menti.com o i-type ang code na 89433907 o mahimo inyong i-scan ang QR code sa atong screen. Pag-usap, add to lang sa menti.com o i-type ang code na 89433907 or i-scan ang atong code na makita ninyo sa atong screen. Greetings sa atong mga live viewers sa atong Facebook. We have Irene Tuyor from Bukidnon State University. We have Cyril Joy B. San Diego from Caraga State University. So, ato nang ansiran ang atong mga question karong hapuna. Unang pangutana, nasaang probinsya ka ngayon? Okay, maaari na pong i-open ang inyong mga browser at i-search ang menti.com para masagutan po ito. We have here Tuna May Nalga from Bukidnon State University. We have Jet Nexon Abuhan Mereda from Bukidnon State University. We have Shine Pacto from Central Mindanao State University. Sa atong mga taga-Lantaw sa FB Live viewers, pwede po kayong pumunta sa menti.com para sagutan yung ating katanungan. We have also here Shaira Padulina from Technological University of the Philippines, Taguig. You have also here Jerome Yap from Bulacan State University.
So ayun, may nag-respond na. We have Tarlac, we have NCR. We also have Agusan del Norte. We also have Surigao del Sur. Meron din po tayong Marinduque. And we have also Bulacan. Okay po, proceed po tayo sa next na question. Ano ang kasalukuyan mong year level sa kolehiyo? Again, pumunta po tayo sa mente.com at itype ang ating mga katanungan. Sa mga FB Live viewers po natin, pwede kayong mag-type sa ating comment section. Okay, naata din second year, napunta tayo first year, third year, and we have also graduate na. Sa ating mga alumni dyan ng Environmental Science, hello po sa inyo, magandang hapon. Meron din po tayo sa fourth year. Okay, sa sunod na to nga question na anong environmental initiative ang naisagawa ng city ninyo? So pwede po tayong pumunta sa mente.com ug i-type ang atong mga good afternoon po sa ating mga FB Live viewers. We have Velasco Aaron J. from Sultan Kudarat State University. We have also here Christian Wayan from Bukidnon State University. Also, naanap tayong mga nakita na mga answers sa atong mga viewers. Naatay clean up drives, greening projects, recyclable fair. Nakasubsidize zero waste plan. Nakasubsidize Eco Bricks project. Nakasubsidize Protect Mangroves na environmental initiatives. Okay, good afternoon sa inyo. Para sa dugang na detalye, sundan lang ang upang social media account sa PAES, sa Instagram, naatay at @invisay_students_ph. Diin makita ninyo ang mahulagway sa atong istorya sa buhay Invisay. Sa YouTube channel po, i-follow kami sa @environmental science students PH. Follow lang, subscribe, i-click ang share button para mabalik itanaw ang inyong paboritong episode. Ayaw usab kalimot sa pag-turn on sa notification bell para ma-notify mo sa mga updates o mga posting sa PAES. Pahinumdong pag-usab na naatay webinar e-certificates. I-comment lang ang inyong ngalan o university sa FB Live comment section ug i-fill in ang evaluation form na ihatag human sa webinar. Abli kini karon hangtod ugma sa alas 8 sa gabi. So mao kana ang among pagbukas nga mga pulong. Nganong magpahigayon kami og webinar na gitawag og Empowering Cities through Science-Based Initiatives. Sa matag suok sa atong syudad, adunay panginahanglan alang sa mga inisyatibo sa kinaiyahan nga nakabase sa science. Sila ang yawi sa paghimo sa mas luwas, mas himsog ug mas mauswagon nga mga komunidad. Pinaagi sa siyensya, nakita nato ang mga konkretong lakang na makatabang sa pagtabok sa kausaban sa klima, pagpreserbar sa atong natural na kahingungaan, sa pagsagubang sa hagit sa atong urbanisasyon. Kini na mga inisyatibo, dili lamang alang sa kaayuhan sa kinaiyahan, kundi alang usab sa kaayuhan sa matag usa kanato.
Ang limpyo nga hangin, tubig ug palibot maoy pundasyon sa maayong panlawas ug panginabuhi. Ang pagsagop sa mga pulisiya sa kinaiyahan ug ang pagpalambo sa mga bagong solusyon magdala og positibong kausaban sa na makabenepisyo sa kasamtangang henerasyon ug sa umaabot. Karon, gipaila sa PAES ang atong resource speaker karong hapuna. Siya ni graduate o Bachelor of Science in Chemical Engineering sa University of San Carlos. Siya pod kandidato karon sa Master of Science in Environmental Science sa University of the Philippines, Los Baños. Atong abi-abihon karong hapuna, Sir Franz Gregory Nylon. Sir Franz, the screen is yours. Pwede na po ka mag-start. Thank you. Daghang salamat and maraming salamat sa lahat sa pag-invite sa akin na maging resource speaker ninyo sa araw na ito. So, allow me to share my screen. Okay. So, nakita niyo ba lahat yung screen ko? Yes, Kuya. Right. So, magandang hapon sa lahat. So, ako pala si Franz Gregory Nylon. Currently working sa City Planning and Development Office ng City Government of Tagum. And my current position is Planning Officer 2. And actually 2 years pa lang ako dito sa government. My previous jobs were from the private sectors. So nagsimula ako as process engineer sa Timex Philippines, and then lumipat ako sa Los Baños. Doon ako nag-aral din ng masteral sa University of the Philippines, Los Baños, sa CESAM, sa Environmental Science. And doon din ako nagtrabaho sa BP Integrated Technologies. So more on environmental consultancy din yung work ko doon. And lumipat ako ng LGU kasi hindi ako naging fulfilled sa previous jobs ko, and nakita ko na malaki din yung maging contribution ko. Parang nakita ko yung destiny ko na dito talaga sa LGU kasi mas malaki yung possible contribution ko, and magagamit talaga yung mga na natutunan natin sa environmental science. So ngayon, we'll be talking about empowering cities, especially yung city namin, through science-based environmental initiatives. So I'll be using memes para makaka-relate naman yung mga Gen Z. So nakita yung memes, yung expanding brain. It's good actually, no, na may mga LGUs talaga na nag-a-attempt to have environmental initiatives. Pero hindi kasi lahat nagbibigay sa science. So magiging role sana natin as environmental science students or future environmental scientists, tayo yung magiging gabay sa mga cities or mga municipalities para maging science-based yung mga initiatives nila. So, science should be the foundation of every decision. So, yun yung parang dapat natin mabigay na input sa mga cities at saka municipalities. Kailangan natin emphasize yung importansya ng data at saka research. Bakit kailangan ba ng data sa paggawa ng plano, paggawa ng programa, paggawa ng mga activities? And kailangan din natin i-highlight yung impact ng evidence-based decision making. Yun nga, yung sinabi ko kanina, pangmasa masyado yung environment. Gusto nila na basta lang may environment initiative, basta lang mag-tree planting, basta lang mag-collect ng basura, na wala masyadong basis bakit nila ginagawa yun or tama ba yung ginagawa nila. So yun yung sa tingin ko, nakita ko na na pwede kong input dito sa city, specifically sa Tagum City. And siguro bigyan ko kayo ng example ano yung ibig kong sabihin dito. I think familiar naman kayo sa mga larawang ito. So sa tingin nyo ba ito yung mga pictures na to is it a good thing or a bad thing? So siguro narinig nyo na
yung sa first image, yung um, sa first image, monocropping ito ng mahogany. And I think aware din kayo ng mahogany ay invasive species. So, um, usually kasi sa mga nakita kong cities, pag sinabing tree planting, gusto nilang gawin is yung madalian, yung mabilis tumubo, which is tama naman, mahogany, fast growing kasi yan. Pero hindi nila nakita na um, if especially sa mga forester na nakikinig ngayon, siguro yun din yung reaction nyo pag may makita kayong ganito. I think familiar kayo sa Bilar, Bohol, di ba? And meron din, unfortunately, meron ding area sa Tagum City na yung mismong forest reserve ay puro mahogany. So nakaka-disappoint lang nung pagpunta ko doon, um, wala kang makikitang ibon, wala kang makitang biodiversity kasi nga mahogany lahat. So actually we're planning na gawin siyang more diverse. So yun nga, walang ibon, walang hayop, kahit insekto, wala kami nakita. So isa yan sa yung kaibahan ng environmental initiative tsaka science-based environmental initiative. Kasi kung science-based ka, alam mo yung ano dapat tatanim, dapat native or endemic sa area nyo. So yun. At saka yung second image naman, sino ba yung nagtatanim ng mangrove dito? I think lahat tayo naka-experience ano sa school, sa yung mga orgs natin, usually yung mangrove yung pinakapatok. Dahil sinasabi nila, yun din yung maraming benefits. Hindi lang siya adaptation strategy, pati mitigation strategy din siya. Pero yung mangrove din kasi, meron din siyang specific zones, 'di ba? So, sa nakita nyo, usually yung tinatanim, nakita natin sa mga tinatanim sa mga news is yung bakhan, yung species na dapat sa landward tinatanim. So, ito yon. And usually, yung nangyayari sa mangrove, mataas yung um, mortality rate and then stunted yung growth. So, kung gusto nyo talaga magtanim, um, hingi kayo na expert or tayo as environmental scientist or science students, kailangan natin makipag-usap sa mga LGUs na yun nga, bigyan natin sila ng awareness na may specific na species dapat lang itanim sa seaward. So yun yung pagatpat, tsaka yung api-api. So yun yung dapat mga species na nakatanim doon. So yun yung mga basic example lang na bakit kailangan ng science. Kasi nga hindi naging successful. Taka isa pa sa picture na to, actually ito sa isang area sa Visayas. Yung pinagtaniman niya ay seagrass bed. So alam natin yung importansya ng seagrass bed, di ba? Alam natin yung triangle, yung tatlo, yung seagrass, yung coral reef, tsaka yung mangrove. Dapat hindi sila nagsasapawan. Hindi dapat pinapalitan ng mangrove yung seagrass or yung seagrass sa mangrove. So yun yung nangyari dito. Nawalan yung tahanan ng mga isda kasi ginawa siyang mangrove plantation. So isa yun sa dapat meron talagang environmental science student or environmental scientist na mag-work or maging involved sa mga programa ng isang city or isang munisipyo. So, dito sa amin sa Tagum City, nung pumasok ako, isa sa mga ginawa kong hakbang ay yung paggawa ng mga plano, ang sectoral plan. So based to sa yung mga natutunan din natin. And in every plans, kailangan may data. Hindi ka makakabuo ng isang plano or isang proyekto kung wala kang pagbabasehan na kakulangan or issues, problema. So, lahat ng plano, yung una kong ginawa, yung Tagum City Water Supply and Sanitation Master Plan, kung pagpasok ko, pinagbasihan namin yung mga barangay na walang access sa tubig, walang access sa sanitation facility. So, dun nakafocus yung mga plano. So
bali naging silbing guide siya ng mayor at saka ng mga opisyales kung ano yung dapat gawin. So, ganun ang importansya um, ng data tsaka yung evidence para may impact yung mga proyekto. As alam talaga na may answer talaga, may solution talaga. So yung pangalawa, yung Tagum City Smart ICT Master Plan, so more on integration na din ng technology sa mga environmental initiatives. So anong naging kakulangan, bakit especially sa e-governance, sa monitoring ng air quality, water quality. And then, naging part din ako ng Tagum City Integrated Coastal Management Plan. So, malaking naging input natin as environmental scientists sa mga possible na plans or possible na mga PPAs or projects, programs, activities na ilalagay natin sa plan na 'yon. Since malawak yung plan hindi lang siya pang isang taon, mahaba siya. So, sa dalawa, 7 years, 8 years, ganun. And then yung recently na na-approve lang yung Tagum City Promise or yung Low Emission Development Strategies. So, nandito din, binase namin siya sa GHG inventory ng Tagum City. So, nung pumasok ako, wala akong nakitang GHG inventory. So yun, dun ako nag-initiate na mag-inventory, and then with the help naman ng province, with the help of ICLEI, maraming mga grupo na tumulong sa Tagum. So at least alam mo lang din kung saan ka mahinang tulong, sinong support na kukunin mo para makuha mo yung dapat na data. So yun, marami kaming workshops na ginawa para din aware din yung mga officials paano gawin yung GH inventory. So from the GH inventory na formulate yung Tagum City Promise. So nakita namin na 60% pala ng emission ng Tagum City galing sa purchase electricity. So hindi siya galing sa transportation. I mean, may part din ng transportation, pero majority talaga galing sa purchase electricity. So doon naka-focus na yung plano namin. And sa sa napag-usapan namin sa technical working group tsaka sa committee, ang ultimate goal talaga ng mga plans ito ay yun, net zero by 2040. Kaya yung coverage ng Tagum City Promise is from 2023 to 2040. So yun yung parang step by step niya, anong mga kailangan action, kailangan na proyekto or programa para maabot namin yung 2040 na net zero. Sige, so sa presentation ko din, magbibigay ako ng mga senaryo para din maging interactive siya. And tingnan natin kung ano yung pwede natin gawin. So sa ngayon, sige, ito yung magiging senaryo natin. Sustainable public transportation. So bibigyan ko kayo ng task, parang si Kuya lang na mag-design ng public transportation system for a city with high pollution levels. So currently Tagum City hindi naman ganun ka-polluted. So yung tanong natin, hindi naman necessary sasagutin nyo din. At least think about it. Take time na isipin nyo ano yung posibleng maging sagot natin. So usually, magbabasa na din ako ng chat kasi parang may nagchat-chat din. So what data do you need? Anong kailangan natin na datos para makapag-design tayo ng sustainable transportation system? And paano natin gamitin to para makapag-reduce ng emissions? So feel free to answer. So may nagsagot ng number and type of vehicles. Tama din naman. Ano pa? Sige lang, sagot lang tayo para maging interactive yung presentation natin. Ano pa ang kailangan natin na data para makapag-design tayo ng sustainable transportation system? Sa akin pala, dapat na-prepare ako ng price para mainggan nyo naman kayo. From the problem itself, makita niya man paano niya nasabi na high yung pollution level. So, isa din na dapat nating i-collect
yung air quality niya, 'di ba? So in every pag magde-design tayo ng solusyon, kailangan mayroon tayong baseline data. So yun nga sabi ni Ken na kailangan alam natin yung number of vehicles, yung traffic situation, and isa din yung air quality. So para makita natin, bakit kailangan ng data? Para makita natin kung gaano ka-effective yung ginawa nating design. And ayaw din natin na paulit-ulit, ano? So, syempre, isa din na importanteng gawin natin is karoon tayo ng isang FGD or bubuo tayo ng technical working group. Kasi hindi naman din tayo expert sa ganyang sa ganyang situation. And part din sa natutunan ko sa environmental science, yung paano mag-coordinate, paano kasi yung environmental science iba-iba naman kasi din yung mga expertise natin. Especially yung sa masters na may makilala ka na expert siya sa forestry, yung makilala ka expert siya sa communication. So dun, magagamit mo yun talaga na skills, especially sa LGU. Kasi hindi mo lahat masasagot yan. So yun nga sinabi ko, hindi niyo nasagot siguro yung air pollution kasi wala kang expertise dun. So yun, dapat alam din natin paano tayo, sino-sino yung mga kakausapin natin para makapag-provide ng input. And yun, if you want to design a solution, kailangan may baseline data ka, kailangan may science-driven na action ka. So, kailangan mo if kailangan mo ng air pollution level, kailangan mo ng equipment din. So, yun. So, yun yung mga data, and then, pag nakapag-design ka na, makita mo kung gaano siya ka-effective, kung gaano nag-reduce yung air pollution nung na-implement na yung sustainable public transportation mo. So, yun. And next is you have to speak up. Mahirap talaga makipag-dialogo. Alam natin na may mga kakilala tayong advocates talaga at environmentalists na very strong, very aggressive sa mga gusto nila mangyari sa kanilang advocacy. Pero nung pumasok ako ng LGU, kailangan mong maging yung right timpla lang ng pagiging influencer. So hindi kailangan na maging intimidating ka, hindi ka sa tingin ko lang yun kasi yung na-experience ko. Kasi parang maglalagay na sila ng wall. So kailangan mong makipag-usap sa tamang tao. So kailangan mo mag-strategize kung paano mo ipe-present yung data. Yun kasi importante. Kasi pag numbers lang ipapakita mo, hindi nila yan maintindihan. So kailangan mo ng strategy, paano mo siya ma-convert, ma-translate into yung mas layman. Yung laymanized mo yung data mo na maintindihan nila sa level nila. Kasi yung tinitingnan nila, more on ano yung magiging benefit sa tao eh. Ano din magiging benefit sa kanila. So, yun. Influence in the right way. Tapos, kailangan din yung clear communication with policymakers. So, kilala mo dapat sino-sino yung policymakers. So, sa isang city or munisipyo, yung gumagawa talaga ng policies, yung ordinance, ay yung sa ganyung panglungsod or mga city councilors. So, if possible, maghanap ka ng sasang-ayon sa'yo. So hindi naman talaga lahat sasang-ayon sa'yo, pero at least may kakampi ka pag pumasok ka. And yun, magkakapi kayo habang nandito ka sa ganitong trabaho. Yung mga gusto mong mangyari or yung mga data na nakolekta mo ay hindi lang mababaliwala. Kasi ang raming data natin na ganito siya, ganito yung isang area, ganito kadumi yung or wala ng puno. So marami tayong ganun data pero bakit hindi siya na-resolve? Kasi hindi tayo nakipag-usap sa tamang tao. So
kung nandito ka sa LGU or may connection ka sa LGU, yun, makipag-usap ka and then maghanap ka ng pwedeng kausapin na kakapi sa'yo. Yun. So, isa sa naging napaka-relevant na data na nagawa namin na-appreciate ng mayor namin is yung damage assessment namin nung nakaraang tag-ulan. Not sure kung nandito na si April noon, noong January or February. Ang lakas ng ulan and then actually 3 weeks yung ulan noon kasi yung first week bumaha and then hindi pa humupa, may ulan ulit. So, sa experience ko, yun yung pinakamataas na baha so far. And araming naapektuhan, araming bahay na nawasak, araming mga ari-arian na wala na. So, yun, nakita namin through data, especially yung map. So, mga may alam sa GIS, napaka-importante niyan sa LGU or any government agencies. Napaka-importante ng GIS kasi makita, mas ma-appreciate kasi, especially if tinitingnan mo yung area mo, tinitingnan mo yung constituents mo, kung sino yung pinaka-affected. So, ang ginawa namin dito, na nakita nyo dito, yung area malapit sa ilog, yung pinaka-wasak. And then, alam namin kung saan, anong paggagamitan ng funds kasi may mga areas, yung mga pula, indication niya ng yung pinaka-damage talaga, wala na tayong bahay. So, ma-appropriate namin yung budget namin sa kanila sa paggawa ng bahay. Yung iba naman ay kulang lang ng mga gamit, yun. So pwede na naman i-provide yun. Kasi kung walang data, maging problema, ibibigay lang namin sa lahat. So hindi lang equity, hindi nila makakuha yung kailangan nila, yung iba sobra pa, yung iba kulang pa. So nung nag-conduct kami ng survey and then nilagay namin sa GIS, geotag namin lahat ng mga bahay. Mas na-appreciate ni Mayor and then mas alam na namin yung quantity at saka quality ng tulong na ibibigay namin sa mga yung masalanta. Ayun, so may scenario ulit tayo para maging interactive. So ito, pumasok ka sa LGU and you want to advocate for a stricter emission regulation and then may nakita ka na industry kasi alam mo yung Tagum City walang industry eh. Pero nakita mo na may industry na nagko-contribute ng air pollution. So, question, paano mo ipe-present yung findings mo sa government? So, tingnan natin ano yung mga sagot mo. At ano lang, parang wild guess lang. Paano siya i-present? Tahimik naman ng mga environmental science students. Walang mga sagot. Sige. So, yung sa akin naman, ayun, may nagsagot. Salamat naman, may nagtulong. Sabi ni Phil, give them the data of the normal levels of air quality then ang changes po ng may-industrial area na po. Ganda yan. Through presenting scientific evidence or data, then change in air quality before and after the construction. Yes. Tama yan, tama. Siguro yung um, pinaka-question dito is paano nila maintindihan, pwede EIA, oo, napaka-relevant ng EIA. Ang pinaka-question, tama lang sa inyo, actually, ganun din gagawin ko eh. Yung baseline before and then after na. Pero yung problem kasi, most of the time, hindi nila maintindihan yan. So, yung sinabi ko kanina, nandun yung sagot, if possible, maghanap kayo ng makakaintindi and then yung nakaintindi ipag-usap sa yung nasa taas. Local city. Tama yung data nyo, tama yung input nyo, i-present nyo yan
kay sample, kay konsehal, ganito. And then si konsehal, siya yung makipag-usap sa mayor. Kasi pag diretso ka, i-present mo kay mayor, sabi niya, hindi ko maintindihan yan, wag na lang yan. Ganun lang, ganun. Hindi lahat talaga ng mayors or hindi lahat ng governors nakaintindi ng scientific data. So, yung suggestion ko, pag gusto yung pumasok sa government or sa city or municipality, maghanap kayo ng champion. And yun nga, hanapan yung sarili niyo kakampi. And dun kayo dun ka mag-grow talaga. Dun ka hindi madi-disappoint, feel ka ng fulfillment. Kasi feeling mo, nagagawa yung suggestion mo talaga, nagagawa yung presentation mo. So, yun, influence policy through science. And then, si Konsihal, based din sa experience ko, ganun din ginagawa ko pag may gusto akong ordinance na gawin. Currently, um, kinaka, ah, pinag-uusapan namin yung paggawa ng Greenbelt Ordinance. So, sinadjust na ni Oceana and mismo si Mayor gusto niya ganun. Gusto niya yun kasi nakipag-usap kami, nakipag-dialogue talaga kami. Kailangan kasi na may hindi outsider. Iba kasi yung feeling sa nakikita ko based sa observation ko dito. Iba kasi yung effect sa kanila kung may outsider yung nag-input. Iba din yung may taga LGU talaga, it's either taga Senro or taga city planning na nakipag-usap na ganito yung observation namin, kulang tayo ng protection sa marine ecosystem natin. So, yun, kailangan nyo talaga mag-apply sa LGU. Sa LGU nyo, hopefully, yun yung hinuhope ko after ng presentation kasi kulang talaga ng mga technical na people na mag-guide sa ating mga LCEs. Next na topic is yung pag-build ng alliance through evidence-based advocacy. I-highlight natin yung role ng scientific evidence sa pag-build ng alliance. Dapat alam natin yung mga organizations or CSO, pareho tayo ng gusto. Kailangan science-based din sila. Kasi hindi ko lang i-mention na, pero may mga CSOs kasi or may mga groups, NGOs na hindi sila science-based. So mahirapan ka mag-forward din sa gusto nila kasi based lang sila sa ano yung usual, ano yung usual na sinasuggest. And then you have to find strategies din para makapag-engage ka sa diverse groups. So part din ng pagbibuild ng alliance yung inclusivity. Kailangan may boses yung IPs natin, yung mga PWDs natin, at saka yung sa LGBTQIA++ natin na mga membro. So far, ito yung mga naging parang meron pa akong hindi na-mention pero I think familiar si Sir Ken nitong UPLB Interdisciplinary Studies Center for Water. Ito kay Ma'am Pat to. So naging ano na namin yan, alay group na namin. Especially science-based din sila kasi sa SESAM yan is sa UPLB. And then si April, alam niyo to, yung Trinity Project. So ito ay galing to sa IHO Resources ng private company na may sustainable development group sila sa loob ng private group. Then yung EDs, so EDs actually naging partner din namin siya sa ilang mga forums and tsaka initiatives. Ang last namin na partnership is yung Walk the Talk. So about naman yun sa sustainability and then ginamit namin yung citizen science para makapag-collect ng data. Yung walkable ba yung Tagum City. And si WWF, of course, ilang beses na din namin nakapag-partner, especially sa climate change na division nila and si Oceana. Hindi pa ako na-mention si ICLEI din. Lagi din namin silang nakakausap, tsaka si USAID. So, yun. Kailangan, minsan, sila nagre-reach out, pero pag may mga times din kasi busy sila, so kailangan mo maghanap
pwedeng makipag-partner para makatulong sa city sa capacity development, sa kahit nga sa fund, pwede din sila makatulong. Tsaka kasi may mga initiatives din sila. Kulang lang sila ng opportunity para ma-push siya. So, wala lang ibang opportunity kundi sa ano lang talaga, sa LGU. Kasi si LGU yung mismong nag-i-implement. So, kailangan lang talaga na reach out, mag-usap kami, and then kung yung initiative namin kulang, sila yung ma-provide, then usap kami sa konsehal, and then si konsehal makipag-usap kay mayor, or si department head makipag-usap kay mayor. So, ganun yung parang naging system namin. Yun lang siguro yung medyo ano sa LGU, yung bureaucracy. Pero kailangan mo yun. Kasi kailangan mo maintindihan yun para, yun nga, mag-push through yung mga initiatives mo. Kailangan mo malaman, kailangan mo maintindihan yung process niya. Kasi kung outsider ka lang, yung point of view mo, ano lang kasi, parang, bakit din walang hindi ginagawa, parang walang ginagawa si city, bakit hindi niya ginagawa to? And kung alam mo lang din na medyo mahirap, yun nga, kailangan mo yung ganong klaseng process. Makipag-usap, maghanap ka ng champion mo, hanggang ma-convince niya si mayor, ganun. So, ganun yung naging experience ko dito. And most of the time, nag-work siya. So, may scenario ulit tayo. Isa ngayon sa problem sa Tagum City, hindi pa napupush yung banning of single-use plastic. And siguro naman maintindihan niyo yun kasi may mga positive at saka negative din naman na um, effect, especially sa part ng mga supplier, manufacturer, and yun. So, question is, how would you use scientific data to gain their commitment? So, commitment to ng LGU or commitment ng mga establishments. Paano mo gamitin yung scientific data? Parang may kulang. Sige nga, try niyong sumagot. Economic benefit, alternatives. Tama. Isa yun, actually. Kasi tinitingnan, isa din to sa tinitingnan ng ng mga LGU if um, may income ay may economic na loss ba kung magbabawas tayo ng plastic. Isa yun sa tinitingnan nila kasi may social impact din yun. So, kung makita nila na malaki yung kabawasan ng kita, especially if sa loob ng city may gumagawa talaga ng plastic, so kailangan talaga magawa din ng paraan na yung gumagawa ng plastic, meron din silang alternative na livelihood. So, isa yun sa pwede natin gawin. Kailangan talaga natin ng data. So, hindi naman sinasabi na pag data, physical lang, isa din type of data is yung social data. So, kailangan natin yun, socio-economic na data. So, pwede natin ganun yung pag-present. Kasi, hindi inisip kasi ng mga, inisip pag science daw, hindi included yung social tsaka economic. Doon sila nagkakamali kasi part siya ng science, yung social at saka economic. In part talaga siya ng environmental science. Yun yung core niya, yung tatlong economic, social, at saka environment. So kailangan yun yung ma-present nila, yung kabuuan nun, yung totality, tsaka yung ano maging effect ng initiative mo sa dalawa. So pwede mong ganun siya i-present. And then, hopefully, sa ngayon, ongoing yung study, and inassign din sa akin yun, tsaka sa department namin, kung ano yung magiging alternative. And right now, we're looking into bamboo. Bamboo na, especially sa utensils. Kasi malawak dito yung paggamit ng plastic, utensils. And tinitingnan namin, may equipment kasi yung isang school dito na gumagamit sila ng bamboo. And yun yung pinag-aaral namin. Tsaka yung ano yung difference nila sa pricing. Isa din kasi yun sa titingnan natin. So yun, tama, Sir Ken. Kailangan natin yun.
ma-present yung economic at saka social. Ito yung last part ng presentation ko, yung empowering communities. So nakapag-usap na tayo, alam na natin paano makipag-dialogue sa maghanap ng champion, alam na natin sino yung kailangan natin maging ally. Ngayon, paano natin i-translate yung mga scientific data natin sa community. So, science should be a tool for public engagement. So, isa din siguro sa mga I think napansin ni Ken to, especially friends din kami sa Facebook, yung mga forums, mga summit conferences na naging initiative namin sa Tagum City. So, nakita kasi namin yung malaking role ng pag-organize or pag-conduct ng mga conferences, forums, para naman may kamalayan yung mismong maapektuhan ng environmental degradation. So, kailangan natin i-highlight yung importansya ng public engagement and kailangan maging clear yung communication. Hindi tayo masyadong gagamit ng jargons if possible. Kailangan natin mapaintindi sa kanila na sila yung sa kanila yung ano talaga yung effect. And sila din magbe-benefit ng mga initiatives na to. So, isa to, yung recently yung partnership with EDIS, yung Walk the Talk, about walkability ng city. Gaano ba siya ka-walkable? Unfortunately, hindi naging maganda yung naging viral pa nga, naging viral pa sa social media yung study. Even though yung result is mas walkable si Tagum City sa Davao City tsaka Caydigo City, yung naging impression naman ng tao iba kasi daw mahal yung transportation, so ganun. Yung nakita din namin. So naging involved sila sa usapin kasi naging viral siya. So naging na-appreciate namin talaga yung mga ganito kahit minsan hindi nila naiintindihan paano kami naka-arrive sa study na yan. And then yun, aside sa yung walk the talk, isa din ako sa nag-organize yung ICT-Con, yung sa technology naman, about the digital environmental governance. And then yung recently yung Mindanao Water Congress. Sa whole Mindanao naman yung scope namin. Pero si LGU yung nag-organize. So sa Tagum City siya ginawa. And then around 500 din yung pumunta from different municipalities, cities. So sila Dinagat Island, pumunta pa dito. Si Abra actually pumunta pa dito kahit Mindanao Water Congress siya kasi nakita niya yung relevance ng forum ng Congress. And isa din sa nakita nila doon is ano pwede maging solusyon. So marami kasing speakers, maraming mga technology providers na nag-present doon kung ano pwede nilang gawin sa problema nila sa tubig, sa iniinom kasi common problem yan especially yung tubig, common problem yan sa lahat ng cities. Kasi nga usually mahal, hindi siya accessible, hindi siya available 24/7 and basic human rights yun yung tubig. So, yun, na-appreciate nila yung Mindanao Water Congress. And then, this coming October, I'm inviting everyone here to join the National Urban Air Summit. So, kami pa rin. Kami ulit yung mag-organize. Nakipag-usap na ako with TMB, with DNR, and they're really willing to support the event. So, I'll be going to Manila next week siguro para makapag-usap ng possible partners namin para sa National Urban Air Summit. So, yung National Urban Air Summit naman, nakita ko kahit dati pa previous company pa na neglected yung air quality management kasi hindi nga nakikita yung air. Wala masyadong initiative doon. So, sa National Urban Air Summit, yung objective talaga nito is magkaroon talaga ng appreciation sa pag-manage ng ating air quality. So, minsan, sunog lang tayo kahit saan. Ganun. So, hindi natin alam na um, as
yung sinusunog natin, may particulates doon na pwedeng makakos ng stroke or heart attack. So, number one cause actually siya ng death sa Asia, yung air pollution. Kasi may types of particulate, yung PM2.5, pumapasok siya sa blood vessel, pumapasok siya sa bloodstream natin, tapos siya yung nagka-clog. So, yung alam natin kasi, yung ano lang, yung pagkain lang, yung cholesterol lang, pero um, may recent studies na pati yung air na nilalangap natin pwedeng makakos ng mga cardiovascular diseases. So yun, gusto namin yung makita ng whole Philippines. Kaya ginawa namin national kasi ayaw namin magdamot na dito lang sa Mindanao, ganun. Gusto namin lahat talaga ng cities aware sa kahalagahan ng hangin. So yun, nakikita namin na malaki talaga yung importansya ng public engagement. And also yung power of collective action, na dapat tayo, hindi lang ako yung gumagawa. Dapat si DNR, si province, si regional, kahit individual, kahit student, kailangan natin sama-sama tayong gumawa. And yun, campaigns through advocacy and awareness. So, alam kong iba-iba yung advocacy natin. So, ano lang, hold on to that. And then, maghanap kayo ng kakampi sa inyo. Then, mapupush nyo talaga yan. I'm sure. Kasi sa akin, process yan eh. Nagawa ko yan and ginagawa ko yan ngayon. So, we're hoping na lahat tayo, yung mga advocacies natin ay maano talaga, ma-push talaga. And yun, economic transformation. So, important siya na maano natin, ma-relay natin sa community yung importansya yung effect ng sustainable development or yung environmental initiative sa economic. So, alam natin yan yung tatlo na yung sustainable development, wala yan kung wala yung either yung tatlo sa tatlong sector, environment, economic at saka social. So conclusion, the future is now, old man. And so yung future talaga nasa inyo, nasa mga kamay nyo. Students or graduate of environmental science, nasa kamay nyo. Gamitin niyo yung knowledge, gamitin niyo yung natutunan nyo sa school, natutunan nyo sa university. Kasi yun yung nakita ko eh. Bakit ko ba natutunan yun? Parang hinanap ko kasi yung purpose ko nung time na nasa consultancy pa ako. Kasi most of the time, nung nasa consultancy ako, pag kinakausap ko yung mga mayors, kausap ko na yung mga malalaking mayor, sila Isko Moreno, sila Richard Gomez, yung dati pa. May mga naman nakikinig, pero most of the time, hindi nila kasi naintindihan, hindi kasi nila na-appreciate kasi hindi siya pangmasa. Reality check ko yan dati. Hindi siya pangmasa, hindi siya nakakabili ng votes. Aware din, kahit sino aware dyan. So, as environmental science students, kailangan natin ng proper communication. Paano natin yun i-relay na pwede naman sila makakuha ng votes if alam nila na yung mga tao, yung magbe-benefit ay boboto dahil sa ginawa mong environmental initiative. So, medyo malalim siya, medyo challenging siya na task, pero kailangan rin gawin yun. So, yun, yung call to action is speak up. Kailangan gumamit tayo ng science-based data and build alliances for a sustainable future. So, again, thank you. My name is Franz Nailo. Okay, daghang salamat Sir Franz. Gipabilhan gyud namo ang imong gipaambit nga kahibalo, karong hapuna ilabi na ang imong gipangsulti. So naaday ko yung mga na-take note diri na mga key points sa imong discussion. Una, tama gajud na science shall be the foundation of decision making and providing solution. Kaya dapat naa kitay basihan sa atong mga lakang para mapalambo ang atong kinaiyahan. Pangkaduha, dili kita makabuog isa ka plano kung wala kitay basihan nga data o reliable data. Maong importante gajud na
naa kitay ebidensya o mga datos. O pangtulo mo kini akatong speak up, kinahanglan jud nga makig-istorya kita sa tama nga tawo para makahimo sab kita ng mga strategies for presenting scientific data and providing sustainable solutions. So niining higayuna atong hatagan ug pagtagad ang mga pangutana sa atong tumatanaw. Mahimo ninyong ibutang ang inyong mga pangutana sa comment section sa atong FB Live aron mabasa ug maklaro kini ni Sir Franz. Para ma-moderate ang mga pangutana, gitawagan namo ang presidente ug founder sa Philippine Association of Environmental Science Student, si Kuya Kendrick Faronilio gikan sa University of the Philippines, Los Baños. Kuya Ken? Maraming salamat, Raymond and Kuya Franz. So basically, I'll moderate the Q&A. And for the people in Zoom, ang dami pong estudyante from Mindanao. So Sultan Kudarat, Caraga State, Bukidnon State, andito po sila kasi I think nakita nilang Tagum City yung topic. And you can actually comment your questions in the comment section. So for the people in Zoom, pwede rin kayo mag-raise ng hand and open your mics if you want to ask Kuya Franz. So I'll stop sharing first. And okay, wait lang kuya. Okay, so may mga questions po tayo from the registration of the students. Pero gusto ko lang kuya i-highlight as Raymond mentioned. May dalawa akong hindi ko maano eh. Grabe yung 2 years mo, tapos nakalimang master plan ka na. Ang laking improvement for a city office kung 5 master plan agad. Like, tapos most likely ikaw ang nag-lead. So good job po sa paggawa ng 5 master plan. And I know meron ka ding maraming awards na ang Tagum on their leadership. Yung One Planet City of WWF, so na-recognize kayo as one of the finalists. So nakakatuwa na ganun ka effective yung ginagawa mo as an environmental scientist. And siguro yung pangalawa is, akala ko kasi before, Senro or yung environment office yung pwedeng OJT-han ng NVSI. Apparently, pati sa city planning, malaking bagay na merong NVSI ang background. Okay, so students, pwede kayong mag-question. I'll read first the questions from the registration. Ito kaya medyo Miss Universe muna. From Caraga State University, what made you decide to pursue MS in Environmental Science after acquiring a bachelor's degree in Chemical Engineering? Actually, hindi ko naisip na maka-pursue ng environmental science. Dahil lang, yung main reason talaga is dahil sa work ko. Need siya sa environmental consultancy firm na tatrabahoan ko dati. And kailangan ko din ma-develop yung skills ko. And nakita ko, dun ko na na-appreciate yung pag-enroll ko na lang talaga. Na-appreciate yung kahalagahan ng social science. Kasi as chemical engineer, focus tayo sa technology, focus tayo sa data without knowing may impact ba siya sa people. So, grabe yung parang eye-opener yun sa akin na kaya yun din parang nakita ko na destiny din siya kasi si environmental science din yung reason nakapag-decide ako na mag-LGU. Kasi ayaw ko na hanggang dun lang. Kasi nung engineer ako, yung chemical engineer ako, nakita ko na parang para lang to sa company yung ginagawa ko. And nakita ko na mas malaki pa pala pwedeng itulong ko nung nag-environmental science na ako. And then yung expertise ko talaga dun sa water, sa wastewater, tsaka sa air pollution. So nag-connect lahat. And then pumasok ko sa LGU, nakita ko yung mga problems na yung na-provide na naman natin na ng mga solution dahil sa dalawang backgrounds natin. So hindi talaga dahil sa wala talagang reason na very CC, pero yun dahil lang talaga sa kailangan. Kaya ako nag-environmental science. Okay, thank you Kuya Franz. Shameless plug. I think may special filter yung UPLB Sesam. Bakit yung mga graduates natin parang lumalaban talaga para sa sa mga advocacies nila, di ba? Parang Yeah. ganun ba kaganda yung degree, yung curriculum natin. So mag-MS po kayo sa UPLB. May MS and may kami.
Okay, second question, kuya, is from, ang hirap magtanong kasi highly political yung, Sige, okay ang lang. hirap Open naman ako. ang hirap i-disclose. So disclaimer, ano lang po to. Binabasa lang po namin yung mga tanong and wala naman kaming Mm. uh, ini-imply na kahit ano. So ito pa yung from Bulacan State University. Isang question niya is, how does the LGU assess and prioritize climate change adaptation strategies for vulnerable sectors within the locality? So, dati, nung pumasok ako, hindi talaga nila yun na binibigyan pansin. Kasi most of the budget napupunta sa infrastructure, napupunta sa construction of roads. Kasi yun naman nakikita ng tao eh. Hindi nila nakikita ng tao. Kasi kung maintindihan mo din naman sa side nila, 'di ba? Kung gusto mo ng kung gusto mong mapanatili ka sa posisyon mo, kasi election 'yan, through election 'yan. So kung gusto mong ganun, kailangan mo i-please sila. Kailangan mo bigyan sila ng benefit na nakikita nila. Although ang laki ng benefit ng environmental ng climate change adaptation tsaka mitigation strategies. Ang laki ng benefit nun. Pero hindi siya agad-agad na nakikita ng tao. Unless na market natin 'yun. So isa din 'yun sa pwede nating gawin. Pwede natin paitindihin sa kanila na ito, for example, climate change adaptation, paggamit ng gray-green infrastructure. So, utilize natin ng yung sa coastal natin na barangay, pwede natin budget na. Actually, nung pumasok ako, may ongoing na project, pero hindi siya na-budgetan. And then, na-reinforce lang ngayon kasi nakita nila na paltaas na pataas yung tubig. So, kailangan talaga ng may magsasabi, may magpupush. So, yun yung naging role ko. I-push yung department head, i-push ng department head yung mayor para makita din nila na kailangan tong mga areas na to. So sa ngayon hindi talaga siya priority pero nagkakaroon na ng budget, nagkakaroon na ng kalaman tungkol dito. So yun, um, alam niya ng mga LGUs. It's actually a fact na hindi talaga nila na-prioritize yan kasi hindi yan nako-convert to votes eh. So, yun. Baka baka mag-comment na taga-tagum pero yun talaga yung ano. So, kahit sinong mayor, kahit sinong reality yun. And sana maintindihan nyo na ganun yung kalakaran. So, kailangan natin ng proper information dissemination. Kailangan natin ng makipag-usap sa tamang tao. Yun. So sa ngayon, going smoothly yung Tagum City sa mga environmental initiatives. So wag sa mga taga-Tagum, wag kayong maalala hangga't ganun din yung prinsipyo ng mayor, kung hangga't ganun yung may political will siya, magkakaroon talaga ng budget yung mga ganong initiatives. Kung in relation to that, kasi yun nga, di ba, sa ang idea ko and baka yung ibang students din, Senro yung nagpo-push ng environmental initiatives. Pero saan pumapasok si city planning? And at the end of the day, sino yung last decision before the mayor para i-push yung environmental project? Si city planning, yung pinupush talaga namin is sustainable development. So kasama na si environment doon, kasama na si economy, so social. Si Senro, pwede din naman kasing makipag-collaborate. Wala talagang point person kung sino nagpo-push ng environmental initiative. Kasi kung may maisipan si CPDO na idea, kasi kay CPDO talaga nanggagaling yung mga plans through pag-conduct ng pag-identify ng issues ng Tagum City. Doon namin nakaka-create yung plans and then kinakascade namin kay Senro. So parang si magiging guide ng mga offices, si CPDO magiging guide. Siya ang magbibigay ng mga plans, sectoral plans or mga programs ano yung pwede nilang gawin. So meron din silang sarili nilang jurisdiction na gusto namin ganito, gusto namin ganito. Si Senro yung implementation agency. So sila nagde-decide kung ano yung kaya, ano din yung gusto nila prioritize. Pero may voice pa rin si PDO kasi kami yung nag-identify ng issue na yun
na nakaka-arrive kami ng ganitong solusyon. So, pwede kasing makipagtulungan si Senor tsaka si PDO dun. So, walang limitation. Ang nakaganda lang siguro sa case ko kasi malawak yung scope ko. So, hindi ko na-mention na isa sa ginawa kong sectoral plan is yung HIV awareness investment plan. So, outside siya sa environmental concern ko, pero naging advocacy ko siya. Kasi, yun nga, iba siya, social siya masyado. Pero nakita ko yung problem. Um, So yun, total 6 talaga yung nagawa ko. Siya lang yung naging social. So naging na-touch ko din yung City Health Office. So gano'n. Bali malawak yung naging scope ko. Yung ICT din naging ano ko natulungan ko din sila paano gumawa ng plan and nabuo namin yung plan na yun. So wala talagang um, in terms of environment, walang special na office. I mean, wala talagang exclusivity doon. So anyone can contribute kahit sa side ng mayor or sa side ng legislation, pwede sila maka-contribute ng programs. Okay, kuya. Then last for the topic ng ng CPDO. Yung mga master plan is under CPDO and may mga templates naman siya, 'di ba? Kailangan lang may tututok talagang tao na busisiin bawat attachments. Mga templates siya, usually yung templates niya ay usually yung ano niya pagkasunod-sunod ay yung first talaga yung database. Ay yung baseline data. So, ano yung current situation, ano yung existing problem, and then from the existing problem, mag-identify ng solution. The solution ita-translate to programs, projects, and activities. And then, mag-produce dapat ng vision. May vision kayo dapat. So, for example, net zero by 2040. So, paano yun ma-achieve? So, kailangan may vision reality gap analysis. So, ano yung current situation at saka ano yung vision natin, titingnan natin yung gap. And then from the gap, dun natin kukunin kung yung quantity or level ng budget na ilalagay natin. So dun papasok si investment programming. So sa investment programming, masyadong technical, pero kailangan lang talaga alam natin din kung gaano kalaki yung ilalagay natin ng budget para ma-reduce yung ganitong klaseng problem. So ganun yung parang ano niya, um, yung um, thought process niya. And then, ang last part is yung monitoring evaluation. So, ganun lang. Ulit-ulit. And then, minsan magkakaiba lang dahil yung siguro si RCM, yung Integrated Coastal Resource Management Plan, may focus talaga sa mangrove, may focus talaga sa coral. So, pero ganun yung usual process ng planning eh. Start ka talaga sa based on data, sa science. Then dun solusyon na, and then paano mo yun paano mo i-implement yun, and then paano siya ma-achieve. So yun, parang ano lang yung Advantage usually talaga kuya ng NVSI. yes, that's very advantageous talaga sa advice. So, parang if NVSI ka, pwede ka mag-handle ng kahit ano. And nakikita mo kasi yung buong picture. So, Yes. if you're creating the plan, you can see everything. Okay. So, kuya, last 2 questions kasi mag-overtime na tayo. So, meron ng question from the comment section from Caraga State University. Basahin ko po. About Sustainable Development Goal 11, Sustainable Cities and Communities. How can we balance the rapid urbanization occurring in many cities, the need to create sustainable, nalaglag ba si Kuya? Wait lang. Okay, so nalaglag lang. Feel ko nag-brownout ulit sa Tagum. So shout out po muna tayo sa ating mga participants and let me know, officers, if nandito na si Kuya Franz ulit. We have people from Tarlac State University, Northwestern Mindanao State College of Science and Technology, Tarlac State, dami ng taga Tarlac, yes. TUP Taguig, watching from CDO. Ay, Ate MJ, hello. SKSU. Ang daming NMSC, ST. Sila yung SPAMAS. Mindanao State, Marawi Campus, Bulacan State,
MSU, MCM. Okay. Wait lang, double check natin ano nangyayari dito, friends. Ay, go. Ayan, nakabalik na siya. Hi, kuya. Labat na ang iyong ano, phone. Sige, bilang nag-sign na yung battery mo. Last question from the from Caraga State. About Sustainable Development Goal 11, Sustainable Cities and Communities. How can we balance the rapid urbanization occurring in many cities with the need to create sustainable and resilient communities that prioritize inclusivity, green spaces, and affordable housing, particularly in developing countries or here in the Philippines? Kuya, sorry, nakamute ka pa. Okay, sige. Medyo naglipat pa siya sa mobile. So, shout out po muna ulit tayo sa ating mga participants. We have TSU, ang daming TSU. Okay, sige. Ah, balik na lang muna tayo sa program. And if you have other questions, we can email Kuya Franz pag nakabalik na siya and stable na yung internet sa kanilang lugar. Back to you, Raymond. Okay, I think maura ka na ang mga pangutana. Naghinaot ko nga natubag sa among resource speaker ang tanan ng mga pangutana ug nasabtan ninyo kini. Base na sa makausapa, daghang salamat Sir Franz. Nalipay kami nga imo kaming gi-accommodate karong hapon bisan pa sa imong busy nga schedule. Karon ihatag nato ang sertipiko. Isip pasalamat sa atong resource speaker karong hapon. I'll be reading the citation. Philippine Association of Environmental Science Students, the Certificate of Appreciation is hereby given to Engineer Franz Gregory Nailon in recognition for his valuable contribution as resource speaker in Pandayan, empowering cities through science-based environmental initiatives, given this 70th day of August 2024, care of School of Environmental Science and Management, University of the Philippines, Los Baños, Laguna, Philippines. Signed by Kendrick Nico L. Paronilio, Master of Science, the President and Founder of PAES. Pahinumdum lang nga abli lang atong evaluation form sugod karong adlaw hangtod ugma sa alas 8 sa gabi. Aniya ang pipila ka mga pahibalo diin dili pa magtapos ang atong webinar. Sa lahat po ng mga student organizations aligned or related to environmental science, environmental biology, environmental management, environmental planning, at marami pa pong iba. Kung ang organisasyon po ninyo ay interesado na sumali sa aming samahan sa PAES, kindly contact us on our FB page, PAES National, or at membership.paes@gmail.com. Sa next PAES activities po natin, meron po tayong, sa September, meron po tayong Freshman Fiesta. We have also CSID Environmental Leadership Training, and also we have PAES General Assembly. Sa makausab, gipasigarabo sa PAES ang mga membro niini nga lokal nga organisasyon na atong makita sa bisan asa nga layo sa atong sa tibuok Pilipinas. Makita dinhi ang mga membrong organisasyon sa PAES gikan sa nagkadaiyang universidad gikan sa Ilocos Sur hangtod sa Zamboanga del Sur. Pahinumdom usab nga abli lang ang atong evaluation form sugod karong adlaw paghuman aning webinar hangtod ugma sa alas 8 sa gabi. Daghang salamat sa tanan nanitambong karong hapuna. I hope nga naamoy nakatunan sa atong webinar. Sa sunod na usab, makita-kita kita.